has trapped hundreds of residents in their homes in East China's Anhui province. Firefighters have already rescued up to 300 people after the floods raised water levels to 3 meters high in mountainous areas of Muslim. Collapsing like toy houses. Buildings and bridges are swept away by the force of the water coursing through China's Sichuan province. The landslide and flooding have caused devastation, with local authorities reporting between 30 and 40 people buried in it. Radiation levels have soared in Japan's Fukushima plant. Tests have revealed a 90-fold increase in cesium-134 in groundwater at the site. Praise God. Amen. Okay, pakibukas na kita. Nais ko lang pong ipasilip sa inyo ito. Ito po ay nangyari lang at June at saka July. Buong mundo yan. Wala pa po yung September. Ayon po sa binasa natin, doon sa, ang sabi doon ay doon sa 25 and 26. Verse 25 and 26. At magkakaroon ng mga tanda, araw at sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa at matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyo. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Now, nagtaka po ang kahit po sa mga balita, sapagkat nagsimula lang po nung June at saka July, ganyan po nangyari. Sunod-sunod po yan, buong mundo, sabay-sabay. At hindi pa po dyan kasama yung atin sa Pilipinas, yung Zamboanga. Hindi pa kasama dyan yung mga corruption, marami pang footage tayo makikita. Kaya po natin ito pinag-aaralan sapagkat utos ito ng Panginoon. Kasi marami ngayon ang tao na nililibang lamang sa salita ng Diyos pero hindi sila pinaghahanda. Marami ngayon ang mga mangangaral na pinasasaya lamang ang mga church pero hindi nila sinasabi ang totoo na kinakailangan maging handa. At makikita nyo mamaya kung paano tayo maging handa. Now, tingnan mo po natin yung sign sa langit kung ano ngayon ang napapag-aralan ngayon ng mga Bible scholar. Panoodin naman natin po ito, yung patungkol po sa the most logical rapture. Pero hindi po tayo babatay dito sa sinabi nila kasi sa kanila po ay September 2013 ang possible na mag-rapture. Basta po tayo ay sa salita lamang ni Jesus tayo naniniwala. Kung ito man ay prediction nila, walang problema po sa atin. Kahit bukas, walang problema. Walang problema ang rapture kahit hindi mo alamin ang araw at oras at panahon, ang date, basta ikaw ay laging handa. Yan po ay problema lamang ng mga Kristiyano ngayon na hindi pa handa. Kaya po sinabi ng Panginoon na walang makakaalam kahit siya, kundi ang Ama na, kasi ang hirap sabihin. Ang tao magiging handa lang pag malapit na yung rapture. Ayan, tinitingnan ng Diyos, kinakailangan araw-araw, ikaw ay handa. Kaya hindi po ipinapaalam kung kailan. Pero, dahil sinabi po doon yung mga palatandaan sa langit, sa buwan, sa araw at bituin, ito po ngayon yung logical na sign na kanila po sinasabi about the rapture. Tingnan po natin, mga kapatid. Ang ganda po nito, ang galing po talaga ng mga born again ngayon. Ito po yung sinatawag nating mga modern science. Timeline which I referred to here. These are the 22 chapters of the book of Revelation. Revelation is laid out chronologically. It has a beginning, it has middle,
So I just wanted to show you this. These arrows, what they represent is, as we know in Revelation 4, that is the rapture when John is called up by a trumpet and a voice to come up here. And then the arrow down is when we return back with him. And this is the second coming. Okay? What is black here is most of the things that are in chapters 11, 12, and 13 are all mid-trib events. So that pinapaliwanag po niya dito, ito po ay merong maganda po ang research team po nila. Pinapaliwanag po dito na yun daw pong aklat ng Revelation ay 22 chapter. Doon sa chapter 4, doon po ay pinapaliwanag yung rapture. Kaya nakatapat doon sa chapter 4, pagitan ng 3 and 4. At dito naman po sa chapter 11 hanggang 13, dito po ipinapaliwanag yung mid-trib, yung gitna ng tribulation. At pag binasa po naman natin hanggang dito sa 18, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, yan po yung tinatawag na Great Tribulation. Yan po yung talagang lubhang kapigatian na mararanasan ng mga taong may iwan. Kaya bago po magkaroon ng tribulation, kailangan mo na mag-rapture. Para i-favor naman doon sa mga taong tapat. At makikita niyo mamaya kung sino na yung mararapture. Makikita mo kung ikaw pala mararapture o hindi. Makikita niyo ha. Now, pagdating po dito sa 18, ito naman po yung Misaya. Ito po yung milenyo. Yan po ang mababasa natin doon po sa aklat ng Revelation. Kaya po diyan, inaalay na po nila ngayon yung mga dapat talaga mangyari. At makikita niyo mga kapatid yung sign sa langit kung saan papatak. Sige. just gives you sort of an eyeball visual of what's going on. This right here is what I have dubbed the Tribulation Tetrad. Mark Biltz found it in 2008, and what it is, he found that these patterns, which really turned me on a few years ago, is that when a tetrad is, it's known in astronomy, and again, this is not, looking at these things is not astrology. This has nothing to do with relating this stuff to our personal lives like astrology does. This has to do with, we're applying it to Scripture for signs. Genesis 1:14, God says that He put the lights in the heavens for signs. Now, and we've been told repeatedly by Messiah to watch for His coming. With signs in the heaven, there'll be lights in the sky. It tells us many times that there will be these eclipses. The sun will go black and the moon will turn to blood over and over and over. Joel 2:31, Matthew 24:29. So this right here is a blood moon tetrad. These are full lunar eclipses right here. And what makes this different and distinct is that when four of them are in a row without any partials, that's the yellow ones, without any partial eclipses, lunar eclipses in between, it's called a tetrad, and they're evenly spaced out as well. Now, these things are rare, but they're even far more rare when they happen on the Lord's feast days. Leviticus 23 tells us about the 7 of the Lord's feast days, which means it's not a feast meaning you eat a lot of food, it's the Moedim, which means the appointed times. It's appointments on God's biblical calendar. And the first of these, if you've seen the 7 candlestick menorah, not the 9 for Hanukkah, but the 7, which is for the Lord's feast days. The first is Passover, and the 7th candle is called the Feast of Tabernacles, or Sukkot. When this happens 2 years in a row, Passover, Sukkot, it is what's called a prophetic tetrad. Because what has happened on these days is extremely interesting, and we've got this coming in 2014, 2015. This is a close-up of a chart that I have that goes all the way back. Yung po pinakita po niya na parang may apat, tetrad ang tawag doon. Yung po ay yung sinabi sa Genesis 1:14 na magiging kulay dugo ang buwan. Yung po yung bloody moon. Yung bloody moon po, mga kapatid, dito, ayan po, sa 2014, hindi ko alam kung anong buwan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 June 2014, magkakaroon ng unang bloody moon. Susundan po na bago mag 2015, bloody moon uli.
Tapos sa 2015, bloody moon. Bago mag 2016, 4 po na sunod-sunod na bloody moon. Ngayon, titignan po natin sa history kung kailan nagkaroon ng bloody moon ulit. Okay, sister. Sa future po, ay yan po yung, pag sinabing tetrad, 4. Bihira po yan eh. Yung iba nagkakaroon ng bloody moon, 3 lang. Sa isang taon, 3 beses lang. Pero tingnan po natin kung ano yung mga taon na sila ay nagkaroon ng tetrad, yung 4 na beses na talagang sila ay nagkaroon ng bloody moon. Okay. 1949 to 1950, nagkaroon ho ng tetrad. 4 po yan. Pero yung 1949 to 1950, may naganap. Ang bansang Israel ay naging isang bansa noong 1948. Kaya after 1900 years, 1,900 years, saka lang po sila naging isang bansa. Buhat po doon sa 1st century. Nakalaya na po sila sa Roman Empire. Nakalaya na po sila. Okay, mamaya na sister, mamaya yun. Ito muna. Ang isa pa po na tetrad na nangyari ay noong 1967 to 1968. 4 ulit na bloody moon. Ang pagitan po noong 1949 to 1950 ay 19 years. At dito po sa 1967-1968, diyan po nila nakuha ang Jerusalem. Diyan po nila dati ay sila naging Israel pero sila walang kapitan. Kasi ang Jerusalem ay kumpog ng, ng Muslim, na kumpog ng Palestine. Noong 1967, 1968, nag-bloody moon. Kaya ang bloody moon, mga kapatid, yan ay patungkol sa bansang Israel. May kaugnayan yan. Nasa hula yan. Kaya sila ay nagkaroon uli ng kapital. Nagkaroon sila ng kapital, Jerusalem, kaso lang ay kalahati. Kaya nga ako nagtataka doon sa Jerusalem, na merong dingding na sila ay nananalangin ng mga Hudyo. Ay, kita po niyo yun. Yung pala ay sa kabila noon ay yung kanilang templo na hindi pa kanila. Ang boundary po ng Jerusalem ay nasa gitna. Yung pong templo nila ay hawak pa ng Muslim, ng Dome of the Rock. Hindi sila pwedeng makapunta doon. Hudyo sila eh. Bawal sila doon. Palestine yun eh. Kaya ginagawa po ng mga Hudyo na nanalangin lang ay doon sa pader. Yung palang ibig sabihin doon. Pero yun makukuha nila. Makukuha nila yun sa 2014 to 15 sa bloody moon ulit. Yes. Okay, tuloy na natin. Yung sa sign naman ng langit. 2014 and 2015. The last 2 times that this has happened, it happened fast forward mo 1949 and 1950, which happened. There's between them. It's the first time that passed Passover. So you are looking at Jerusalem. And what I believe, fast forward mo na. 48 years later. Yan, okay. Yes, okay. Oh, okay. Sige pa. Okay. Doon naman po tayo. Tayo ay tinignan na po natin yung nangyayari sa Jerusalem. At totoo yun. Tuwing bloody moon, tetrad. Amen. Yung tinatawag ng tetrad ay 4 na beses sa loob ng 2 taon. At mangyayari yung 2014 at 2016. 4 na magduduli ang buwag. 4 na beses. At may significant yun na mangyayari. Ang kasunod na mangyayari, makukuha na ng bansang Israel yung nasa kabilang pader na dinadalangin na nila. Kasi boundary yun eh. Hati! Hindi nila kuha yung buong templo, kalahati lang. Makukuha nila yun sa 14 and 15. Dito sa tinatawag na tetrad, bloody moon. Now, dito na po tayo sa tinatawag na signs, yung constellation ng bituin. Sa September 23, 2017, diyan po nila nakita na yung formation ng mga bituin mangyayari. At sabi po doon, sa formation yun, ay mayroong isang babae na ang may ulunan ay leon. Biblical na. Pero, ang tinignan po nila ay yung, pwedeng ilaki-laki mo sister ito. Isa pa. Tingnan natin itong lugar na ito, ha? Sige. Para makita nila.
Ayan, okay, ito tayo ha. Ito yun ha. Pero ito ay nakatapat ay doon sa September 23, 2017. At tinignan po nila diyan, ito, yan ho ay yung araw. Kung saan tumapat yan, September 2017. Yan po ang constellation, yan po yung formation ng mga bituin. Kasi sabi ng Panginoon tumingin kayo, may palatandaan ay sa buwan, sa araw, at sa bituin. Ayon sa kanila, ha? Itong mangyayaring constellation na ito, yung formation na mayroong nakahigang babae, at sa ulunan ay mayroong leon, yan po ay mangyayari sa September 23, 2017. Yan ang formation ng bituin. Ganito po yan, no? Narito po yung Venus, narito yung Mars, narito ang Mercury, narito ang Sun, narito ang Jupiter, narito ang Moon, narito yung tinatawag na Spica. Yan po yung mga 9 planets. At doon sa mga bituin, ang galing nila mga kapatid, no? Nakikita nila yung formation, no? Leon nga naman. At dito ay babaeng nakahiga. Kasi pala nakasulatan niya, na doon sa ulunan ng babae, yun yung tinatawag na panahon ng Great Tribulation. Yun yung 7 years. Buhat dito, hanggang dito ay 7 years. Sa 7 years yan ang constellation. Yan ang formation ng langit. At ang 7 years, ayon sa kanila, ay naka-anong gitna niya na September 23, 2017. Now, tayo naniniwala na kung yun ay gitna, papalo ka dito ng 3.5 years, at papalo ka dito ng 3.5 years para yan imaming 7 years. Yung 7 years na yun yung paghahari ng Antichrist. Ay tayo naniniwala mga kapatid na bago maghari si Antichrist, magra-rapture. Kaya pag ito pong 2017, ng September, iniatras mo ng 3.5 years, ang palo nun ay 2013. So, yun ang ayon sa kanila. Pag yun naman ay ini-adjust mo dito, paparito, para magkaroon ng 3.5 years ulit, 2021. Kaya yung tayo yung 2017 at 2014 hanggang 2013 hanggang 2021, yan ay mag-aagriyan yung tinatawag na 7 years. Yun po yung constellation nito mga bituin. Ayon po sa mga ako ay nagtataka ba nila naisip yan eh. Pero hindi sila astrology na ibig sabihin ay doon sa mga bituin, doon ka babase ng iyong kapalaran, hindi. Totoo nga pala yung mga nagbabasa ng kaso na mahuhula yun, kay Satan yun. Yung palang bituin at araw, pinababasa talaga ng Diyos atin yan para sa paghanda natin sa buhay na walang hanggan. Hindi para sa iyong horoscope. Ginawa ng trabaho, magaling din mga kapatid, astrology yun. Ito naman ito ay mga born-again astronomer. Nakakabasa sila, alam nila yung computation. By its axis, by orbiting, ino-orbit nila mga kapatid, kinakalkulan nila yung orbiting ng mga bituin, at alam nila sa September 23, 2017, ganyan po ang formation ng ating mga solar system. Pag nag-formation yun at ang constellation nun ay babae nakahiga at sa ulunan ay leon. Yun po yung 7 years na tribulation. At pumapatak po yung gitna sa 27. Kaya aatras ka ng 3.5 years, 2013, September. Kaya ito mga kapatid, ang paliwanag nila ngayong September, magtrabaho. Ayon sa kanila, astrologist, sa kanilang pagbasa. Pero ngayon mga kapatid, sa bibig pa rin ng Panginoon Hesus tayo, kaya nga sabi ko, kapag ikaw ay totoo na mananampalataya, kahit hindi mo alam yan, always ready ka. Pero itong mga ito nakaka-bless din. Hindi man talaga ito ang prediction, pero nakaka-bless. Bakit? Doon na maiisip, malapit na nga pala. Narito na nga pala mga kapatid, totoo nga pala ang mga sign that the end is near. Gusto ko lang ituro sa inyo na ang sign ay malapit na. Hindi, ang Kristiyano dapat lagi tayong handa. Basahin po natin ang 27-28. Dito po tayo magtatapos mga kapatid. Sabi po ng talatang ito, verse
Huwag na mga buhay ng ilaw, ako'y nagsapat. Nasabi po dito, at kung magkagayon makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kalunan. Rapture yan. Ang makakakita lamang dyan, walang iba, ikaw at ako. Na makikita natin ang Panginoon nasa alapaap na pala siya habang tayo ay pumupunta doon. Datapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, kung mangyayari na talaga, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatungo sa inyo. Pagka nararamdaman mo na, lagi ka na lang tingin, ang priority mo na, maglingkod sa Panginoon. Pagkamat tayo ay nabubuhay, itinatawid natin ang ating buhay sa daigdig na ito, sinusurvive natin ang ating pangaraw-araw, pero ang sabi po ng ating Panginoon sa mga talatang ito, huwag mo kalilimutan na itunghay mo ang iyong ulo lagi sa Panginoon. Baka sa sobrang trabaho mo, sa sobrang pagpapayaman mo, sa sobrang pangarap mo, hindi mo na nailala ang ating Panginoon. Baka biglang mag-rapture. Hindi masama, mga kapatid, na itaguyod natin yung pangarap natin sa daigdig na ito, idiretso natin, pero tandaan natin, priority pa rin natin na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Tayo ang sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Tayo ang makakakita ng kanyang kaluwalhatian. Ikaw at ako ang kagalakan ng ating Panginoon. Ang sarap nga naman ang sinasalubong. Anong kwenta ng ating Panginoong Isus na siya bumaba sa langit kung wala nang masasalubong? Ang kagalakan po ng Diyos sa puso niya, ikaw at ikaw, ako, na tayo po ay sasalubong sa ating pong Panginoon. Now, sa akin po pagkatapos doon sa verse 31 hanggang 38, hindi ko nababasahin. Gusto ko lang ipakita sa iyo kung ikaw ay ready. Hindi tayo nagpapapaniwala September o October. Basta kahit mamaya, kahit ngayon, tala tayo. Pero tingnan mo ang video nito. Kung ikaw na ayun ba. Malapit na ha. Okay, mag-alala. May pagkain na. May pang-merienda tayo din yan. Kahit tayo ay nag-overtime. Mahalaga po ito ha. 12 minutes na. Getting prepared for the rapture. Prophetic messages are coming in from all over the world that the people of God must get prepared for the Lord's return. Through visions, prophecies, visitations, and signs, Jesus has given many warnings to the world that there was little time left. But few listened and got ready. Therefore, when the Lord does come, few will be ready. And most people, even most Christians, will be left behind. Some prophetic visions even show that entire congregations left behind, where not even one member was taken, except the children. Many Christians will be bewildered when they find themselves left behind. They won't believe that it's happened to them. Many churches are not getting their congregations ready for the rapture. The topics of the rapture, end times, and the tribulation were seldom covered in their sermons, and many of the church members knew very little about the subject. For this reason, there will be great anger against pastors and church leaders by the Christians who are left behind. They will be blamed for not getting their members ready. And in the churches, it was very fun and entertaining. And many Christians were celebrating, while they should have been repentant. The preaching just did not lead them to sorrowful repentance. It is not easy to be raptured. Like Queen Esther's preparation,
It took serious time and dedication to prepare her for the wedding. To be ready for Jesus, it takes complete surrender and obedience to Jesus Christ. Daily repentance and cleansing is needed to prepare oneself for seeing the Lord. You must diligently ask the Lord if there's anything in your life that needs to be changed. Don't just assume that you're ready, but pray and find out. In the book of Matthew, Jesus said, "Anyone who does not take up his cross and follow me is not worthy of me." Picking up your cross means surrendering your life to God. And this is necessary for being the bride of Christ. The rapture will separate those who knew the Lord in spirit and truth from those who knew the Lord just by tradition and form. The whole world is going to see who the pretenders are. In the book of Matthew, chapter 7, Jesus said, "Many will say to me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles?' Then I will tell them plainly, 'I never knew you. Away from me, you evildoers.'" After the trumpet call, it will be too late to repent. Many will try in vain, saying that they are sorry and pleading Jesus to take them. But it will be futile. Jesus has said over and over again, He can only take those who are ready and living holy into His kingdom. The time to repent is now, not later. Those not raptured will unfortunately go through the Great Tribulation. About the Great Tribulation, Jesus said, "For them there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again." The Great Tribulation will be a time of persecution. As Jesus said, "Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me." It will be a time of falling away. As Jesus said, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. It will be a time of war and devastation, where nation will rise up against nation. It will be a time of scarcity and want. In the book of Revelations, it tells us that it will take an entire day's wages just to earn enough food for that one day. In the Great Tribulation, there will be a rapid breakdown in social order, and chaos will spread worldwide, because many evil spirits who are bound up will be released upon the earth. It will be every man for himself. The Great Tribulation should be avoided at all costs. So how do we get ready now? What should we do to prepare? Jesus is coming back for a beautiful, pure, and holy bride. As the book of Ephesians states, He is looking for a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless.